Hi sa inyong lahat! Isang natatanging pagbubuod ng pelikula na handog ng Tagalog Cinecaps kung saan tatalakayin ko ang No Way Up, isang action drama na pelikula. May mga spoiler dito. Isang babae ang nahulog sa karagatan, nagpanik at nagising si Brandon na pagtanto na isa itong bangungot. Bilang bodyguard, nahihirapan siyang hindi na protektahan ang gobernador. Nagkita sina Brandon at Ava, ang anak ng gobernador, sa paliparan kung saan sinundo ni Jed at Kyle si Ava para sa isang paglalakbay. Nagalit ang mga lalaki na sumama sa kanila si Brandon, ngunit pinilit ni Ava ang seguridad. Sumakay si Ava at ang kanyang mga kaibigan sa eroplano, nakaupo sa likod para sa privacy. Napansin nila ang hindi pangkaraniwang mababang bilang ng mga pasahero sa flight. Bahagyang umuuga ang eroplano pagkatapos mag-takeoff, ngunit ito ay itinuturing na normal. Ang eroplano ay umuuga at ang makina ay pumuputok, at ang piloto ay nagpaalam sa mga pasahero na sila ay aksidenteng natamaan ang ilang mga ibon at hindi na kailangang mag-alala. Patuloy na umuuga ang eroplano, nasusunog ang makina, at hinihimok ng piloto ang lahat na ikabit ang kanilang mga seatbelt. Nasira ang isang bahagi ng makina na ikinamatay ng isang pasahero. Ang isang crack sa dingding ay nagdudulot ng pagbabago sa presyon, na nagiging sanhi ng paglipad o pagyanig ng lahat sa loob ng eroplano, na nagiging sanhi ng pagkahulog ng mga bag at pagtama sa ulo ng mga pasahero. Ang mga pasaherong hindi nakakabit ang kanilang mga seatbelt ay itinutulak palabas mula sa kanilang mga upuan at itinatapon palabas ng eroplano, kahit na sinusubukang kumapit sa iba. Ang isang dingding ay gumuho, na lumikha ng isang malaking butas sa gilid ng eroplano at iniwan ang mga pasahero na hindi makatakas sa kanilang kamatayan. Sinubukan ni Brandon at ng isa pang lalaki na sunggaban ang isang lumulutang na lalaki, ngunit natangay siya ng malakas na hangin. Nahulog ang mga upuang metal kasama ng lalaki. Tinulungan ng isang flight attendant ang isang lalaki na malapit ng mahulog ngunit nahulog kasama niya. Bumulusok ang eroplano sa karagatan matapos mawala ang karamihan sa mga pasahero. Natamaan ng metal si Brandon na naging dahilan ng lakas ng impact para itulak pasulong ang mga upuan na nagresulta sa pagkadurog ng maraming pasahero. Sandaling lumubog ang isang eroplano, sa kalaunan ay huminto kapag na-stuck sa mga talampas ng dagat. Isang airlock ang nabuo sa likod na nagligtas kay Ava, kanyang mga kaibigan at flight attendant na si Danilo. Si Kyle ay may bali sa kanyang braso. Nababahala ang grupo sa mga kakaibang ingay na naririnig nila habang nakatingin sa tubig. Iniligtas ni Brandon si Rosa at ang kanyang lola na walang malay. Nagsasagawa si Danilo ng chest compression at nagising si Mardy. Nagtanong si Rosa tungkol sa kanyang lolo na sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas. Nagawa ni Brandon na pakalmahin ang takot sa grupo, tinitiyak na mananatiling kalmado sila at hintayin ang mga rescuer na mahanap sila. Tiningnan ni Ava ang kanyang telepono ngunit wala siyang nakitang signal sa ilalim ng dagat. Binabalaan sila ni Brandon tungkol sa mababang posibilidad na mabuhay dahil sa butas ng eroplano, na hinihimok silang manatili at maghintay, habang ipinapaalam sa kanila ni Danilo na inaasahan ang tulong sa lalong madaling panahon. Iminumungkahi ni Brandon na dapat silang magkaroon ng backup na oxygen kung sakaling magkaroon ng emergency. Iniulat ni Danilo na ang eroplano ay may 2 emergency tank sa likod, ngunit sa pagsuri, nakita niyang walang laman ang mga ito. Naalala ni Mardy ang medical oxygen tank ng isang pasahero at nagboluntaryo si Brandon na hanapin ito. Nakiusap si Mardy kay Brandon na dalhin ang sombrero ng kanyang asawa. Sumisid si Brandon sa isang butas upang hanapin ang mga pasaherong namatay na natagpuan ang sombrero ng kanyang asawa at tangke ng oxygen. Siya ay inaatake ng isang pating na pumapasok sa butas na nagdulot ng pagkabigla at pagkabalisa. Nakagat ng isang nilalang si Brandon at pilit niyang inaalis iyon sa kanyang katawan. Ang grupo ay nag-aalala tungkol sa mga alon sa tubig, ngunit si Brandon ay lumitaw na may matinding sugat at humingi ng tawad kay Ava. Siya ay kinaladkad pabalik sa tubig kung saan kinakain ng pating si Brandon. Nagtago ang grupo sa silid ng isang empleyado, naghihintay kay Brandon. Si Mardy, isang nurse, ay tinulungan si Kyle sa kanyang braso, pinipisil ito, at inilagay muli ito gamit ang makapal na mga magazine at bendahe. Hinahanap ng helicopter ang nahulog na eroplano na may priority order dahil kasama sa mga biktima ang anak ng gobernador,
ngunit wala pa silang nahanap. Ang mga nakaligtas ay nakarinig ng langit-ngit at ang eroplano ay gumagalaw na nagpapahiwatig ng potensyal na bumagsak. Naging negatibo si Jed at binuksan ni Danilo ang tangke ng oxygen. Ang mga pating ay pumapasok upang kainin ang mga nalunod na katawan, nanginginig ang eroplano. Tiniyak ni Eva kay Rosa na maliligtas sila. Wala pang natuklasan ang helicopter at may limitadong gasolina na natitira. Sinusubaybayan ng grupo ang antas ng tubig, tinatansya ng 3 hanggang 4 na oras bago umabot ang tubig sa likod, ngunit nakakarinig ng mga langit-ngit ng metal at pagtagas ng tubig na nagbabanta sa katatagan ng eroplano. Ang grupo ay nahaharap sa isang mapanganib na sitwasyon kapag ang kanilang eroplano ay nahulog, na nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga bato at nagiging sanhi ng mas mabilis na pagtaas ng tubig. Dapat silang lumangoy palabas at maghanap ng paraan upang makagambala sa mga pating, dahil ayaw nila sa mga bula. Naalala ni Kyle ang scuba equipment sa eroplano na inihayag ni Danilo na nasa baggage hold, ngunit ang mga tangke ng oxygen ay malamang na walang laman na pumipigil sa pag-access. Si Eva, pessimistic sa mga kagamitan sa scuba, nagtago sa banyo, nagkunwaring naiihi, at kalaunan ay itinuro kay Rosa na ang takot ay katanggap-tanggap. Ang isang helicopter ay may natitirang 15 minuto ng gasolina at 2 diver ang nakahanap ng mga bahagi ng eroplano na lumulutang. Hinahanap nila ang eroplano at gumawa ng mga galaw sa bintana. Lumilitaw ang isang pating sa likod ng diver na hinila pababa at pinatay ng tumingin muli sa eroplano. Nakarinig ang grupo ng mga ingay at nakita nila ang paa ng diver na lumulutang palayo. Naaalala nila ang isa pang diver ngunit walang mahanap sa pag-aakalang patay na ang isa pang diver. Ang helicopter ay halos wala ng gasolina kaya napilitan silang umalis. Sa kabila nito, mayroon silang mga kinakailangang coordinate at malapit na ang backup. Iminumungkahi ni Eva na kung ang isa pang diver ay patay na, maaari nilang kunin ang kanyang tangke ng oxygen, ngunit hindi niya makumpirma kung nakakita siya ng anino sa ilalim ng tubig. Nadulas si Jed sa tubig habang niloloko ang grupo, ngunit nahuli siya ng pating. Iniligtas siya ng grupo, ngunit nawawala ang isang paa ni Jed. Inaalagaan ni Mardy ang sugat, at gumamit si Mardy ng tourniquet para pigilan ang pagdurugo. Umiiyak si Jed, na pagtantong hindi na siya makakasali sa anumang triathlon. Nagboluntaryo si Eva na maghanap ng mga kagamitan sa scuba, sa kabila ng pagbaha ng mga bagahe. Sumisid siya gamit ang isang flare, hindi alam ang isang pugita. Sa kabila ng unang pag-aalala, bumalik si Eva dala ang kagamitan, tinitiyak ang kaligtasan ng iba. Natuklasan ng grupo na mayroon lamang silang 4 na diving suit at mask sa kanilang mga bag. Naririnig nila ang pagtama ng eroplano at nagmamadaling tingnan ang bintana, ngunit walang diver, na nagpapahiwatig na ito ay isang pating. Patay na si Jed sa oras na bumalik sila, at sinubukan ni Eva ang mga chest compression, ngunit namagitan si Mardy, na inihayag ang katotohanan. Biglang bumagsak ang eroplano dahil sa pagkabali ng cockpit na nagsisilbing anchor, na nagudyok sa kanila na mabilis na lumikas dahil sa pagtaas ng tubig. Plano ni Rosa at Eva na gumamit ng mga oxygen canister mula sa mga emergency mask para magbuga ng mga bula sa mga pating. Si Kyle, na natrauma sa isang aksidente sa pagkabata, ay pumayag na subukan, at si Eva ay nagtipon ng mga mask para sa paglangoy. Patuloy ang pagtama ng mga pating sa eroplano na naging sanhi ng pag-crack ng kisame. Nagboluntaryo si Mardy na siya ang walang suit. Lumalangoy ang mga nakaligtas, ngunit tuluyang humiwalay ang cockpit, dahilan upang mahulog ito sa bangin. Lumalangoy ang mga batang babae sa isang koridor na hinarangan ng isang pating, gamit ang isang oxygen canister upang takutin ito. Sina Kyle at Danilo ay sumama sa kanila. Pinapanood ni Mardy ang mga kabataan na umaalis habang ang tubig ay tumataas sa loob ng eroplano, alam niyang hindi siya makakarating. Siya ay nananatili sa likod, naghihintay na muling makasama ang kanyang asawa sa kabilang buhay. Nataranta si Kyle at lumangoy pabalik upang makatakas, ngunit sinubukan siya ni Danilo na iligtas. Isang pating ang umatake, tinutupok si Kyle sa ilang segundo. Nakahanap sina Danilo, Rosa, at Eva ng isang patay na diver at punan ang kanyang tangke. Ipinadala ni Eva sina Rosa at Danilo sa isang butas, ngunit hinarangan siya ng pating. Nag-freeze si Eva, dahilan para lumangoy ang pating sa loob.
Mas maraming pating ang pumapasok sa butas. Nagawa ni Ava na makatakas sa mabilis na pagbaba ng eroplano sa kabila ng pagharap sa presyon ng tubig at abrasion sa pamamagitan ng paghawak sa mga upuan at pagtulak sa harap na butas bago mahulog sa kailaliman. Lumalangoy si Ava sa ibabaw ngunit naubusan ng hangin. Itinaas siya ng mga floaties at huminga siya at nagising nang makarating sa ibabaw. Nataranta si Ava nang hindi niya makita ang iba, ngunit dumating ang mga helicopter at iniligtas siya mula sa tubig. Nailigtas sina Danilo at Rosa, ngunit nalaman ni Rosa ang masamang balita tungkol sa kanyang lola mula kay Ava. Nagpaalam si Rosa sa kanyang mga lolo't lola sa pamamagitan ng paghahagis sa kanyang pinakamamahal na plushie sa tubig bago nakatulog sa mga bisig ni Ava. Nakaka-excite malaman guys ang inyong opinyon sa pelikulang ito. Ibahagi nyo ito sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang aking video, pakipindutin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Kita-kits sa susunod.